Bumilis naman ng 2.3% ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 1.9% inflation rate noong Setyembre. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ay ang presyo ng food at non-alcoholic beverages, pati na rin ang pagtaas ng renta sa bahay, LPG, bayad sa supply ng tubig at iba pang mga serbisyo. Samantala, para naman kay Senator Amy Marcos, kaya pang ibaba ng gobyerno ang inflation rate sa bansa na lumobo na sa 2.3% nitong Oktubre. Ito ay kung susuportahan na niya ng lokal na mga producer ang pagkain gaya ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa Presidential Sister, itinutulak ng sirit ng inflation ang mataas na inflation sa pagkain na naitala sa 3% mula sa 1.4% noong Setyembre. Batay ito sa record ng Philippine Statistics Authority. Nananatilian niyang bigas bilang pinakamalaking may ambag sa food inflation na lumobo sa 9.6% noong isang buwan mula 5.7% lamang noong Setyembre. Sinabi pa ni Senator Amy na dapat na gumising na ang pamahalaan sa realidad na pagpapalakas lamang sa lokal na produksyon ang sagot sa mahal na bilihin at hindi ang pag-asa sa importation na nagiging otomatiko kapag kulang ang lokal na supply. Kabilang sa nakikitang solusyon ang mababatas ang pagbibigay ng buwanang sweldo sa mga magsasaka at mga mangingisda sa ilalim ng inihain niyang Senate Bill 2851 upang maengganyo ang ito na manatili sa pagbubukid. Iminungkahi rin niya sa gobyerno na ang mga magsasaka iminumungkahi rin niya sa gobyerno na sa mga magsasaka at mga mangingisda na lamang direktang bilhin ang pagkain para sa mga sundalo, mga preso, yung mga feeding program ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development sa halip na kung saan-saan pa idaan ang bidding. Maganda